Dr. Ulep, magandang umaga, sir. Magandang umaga po, sir. Kamusta po kayo? Ay, nako, Good morning. ayos naman po kami rito. Ito, masakit ang ulo sa mga bagay. At kami nagpapasalamat sa inyong panahon po ngayon at sa ibabahagi ninyo, of course, through our friend, Dr. Mel. Kaibigan ko po yan si Melinda. Kaya tayo nagpapasalamat sa PIDS at pag may mga ganito pong usapin, kayo po ay laging willing na makipagkwentuhan sa atin. Alright, sige po. Maraming salamat po. Yes, sir. So, Dr. Ulep, unahin natin sa ganun, no? Kasi ito'y gusto nating ikwento sa inyo po mga pag-aaral. I'm sure hindi lang naman itong latest na ito. You have been studying this for quite a long time. Ano ho yung kwento muna, latest na kwento ng mga Pilipino na talaga hong kapos, no? Walang Okay. sapat na savings, no? At napaka-critical nung pagpapa-ospital. Kwento nyo muna po sa mga nakikinig po sa atin, sir. Oh. Magandang tanong yan, no? So mahaba-haba, no? Pero ayon sa aming pag-aaral, nananatili pa rin na malaking problema ang financial hardship, no? Mhm. Dahil sa pagkakasakit, no? Bagamat pag titignan natin yung datos ng Philippine Statistical Authority, bumababa naman yung direktang binabayaran ng mga Pilipino na galing sa kanilang sariling bulsa. Pero malaki pa rin yung problema talaga, no? Umaabot sa 40%, no, of Mhm. the total health spending, yung gastusin ng buong bansa, Mhm. galing pa rin po sa bulsa ng mga Pilipino. Mhm. Pag i-compare mo yan sa mga ibang bansa sa ASEAN, na most of them ay upper middle income country, mataas yung 40%, no? For example, yung Thailand 15% lang, tayo 40%, no. So ang laki, yung gastusin ng buong bansa sa healthcare ay 40% nun galing sa bulsa ng Pilipino. Mm. Dahil diyan, maraming Pilipino pa rin ang ginagamit yung kanilang savings, no. Para pag na-hospital sila, yun yung gagamitin nila. Kung wala silang savings, maraming Pilipino ang walang savings, no. Kailangan nilang umutang, Mm. ibenta yung kalabaw nila, Naku yung po, motor oo. nila para Oo. lang makapagpa-chemotherapy. Oo. So ganun yung usual na kwento ng mga Pilipino, no. Kung wala kang mautangan at wala kang savings, ayon sa aming pag-aaral, hindi sila pumupunta ng ospital. At kung pumunta sila ng ospital, late na, no. Opo. Ah, ah, Stage 3 or 4 na yung cancer. Opo. So may ganun, no. Umuutang, kung walang mautangan, hindi na pumupunta ng ospital. Mm. Yun po yung mga pangkaraniwang kwento ng maraming Pilipino sa paggamit ng serbisyong pangkalusugan. Opo. Dagdagan ko na kaunti yung kwento mo, Doc Ulep. Kasi sa probinsya, hindi naman natin minamaliit. May value yan. May value din yung sa mga albularyo. Yung, Mm, mm. kaya antindi pa rin ang pagsandig ng marami pong Pilipino, lalo sa kanayunan. Minsan, cancer, yung sakit. Nakakakita po Mm, ako ng ganyan, malubha. mm. Pero tapal-tapal yung mga sa albularyo pumupunta. That's one explanation yung binabanggit mo po kasi ni walang mahuhugot talagang savings kahit konti eh. Oo. Dr. Ulep minsan okay, kayang magpa-check up. Paano yung pambiling gamot? Mhm. 'Di ba? Yun yung problema natin. So gaano po ito kalaganap sa buong bansa, sir? I mean, meron din ba kayong like ano ba ito? How many of our population talaga yung sadlak sa ganitong klaseng kondisyon na talagang personal savings, hindi makaasa sa Um, gobyerno. so yung datos namin ng 2024, no, mga 20% ah ang pag na-ospital sila ay galing sa savings or utang, no. Oo. But yung isang estimate namin, no, kada taon ah, mga 200,000 households yung nagiging mahirap, no, dahil sa healthcare. So medyo malaki na po talaga yung mga ganitong numero dahil sa gastusin pangkalusugan. Oo. And then in terms of prioritization, sir, yung bang sa health, nasa ang level yon ng priority ng karaniwang Pilipino? Siyempre, una Actually, dyan, mataas po eh. mataas. Mataas po ang Oo. priority natin po sa health, no. Oo. If you look at sa gastusin, no, sa Oo. total spending ng isang pamilyang Pilipino, malaki eh. Malaki yung gastusin natin. Mm. Susunod po sa edukasyon, sa pagkain. Oo.
nandun nasa top yung nasa top 5 po ang Top five. health, no. Tama. Yeah. Kasi usually naman nagpapalit-palit lang yung nila, parang level nila, pero hindi nga nawawala sa top 5 Oo. eh. At ugnay-ugnay sila. Alright, so ito na. So sa kabila po ng umiiral na universal healthcare, ayan, pasukin na natin ngayon yan. Ito yung may malaking pangako na naalala ko ito panahon pa ni na Harry Roque, ito'y pinag-uusapan na. Pero may universal healthcare. Pero bakit po hanggang ngayon parang hirap na hirap ang mga Pilipino? And then isunod ko na rin mamaya, Dr. Gilbert, yung anyare, bakit kung ang Thailand 15% yung sa personal savings, tayo 40%? Kumbaga parang ganun ba tayo kalayo yung diferensya? Southeast Asia pa lang ho ito Hindi pa natin pinag-uusapan dito mas mauunlad pong bansa. Sige sir, ang dami ko ng tanong kasi kumbaga talagang excited ho kami rito So doon muna tayo. Bakit sa kabila ng universal healthcare talagang hirap na hirap pa rin ang mga Pilipino sa pagpapagamot? So gusto ko lang pong sabihin na yung mga upper middle income countries po on average, Oo. mababa po talaga yung out of pocket, no. Oh. So yun yung gusto ko din sabihin na upper middle income na tayo, kailangan natin pangarapin na mas Oo. mababa po, no. Oo, siyempre naman. Yung galing sa bulsa Oo. na ginagastos para sa pangkalusugan, no. So sa tanong niyo po, no, Prof, no, mahalagang tandaan na ang universal healthcare ay isang reforma, at pag nakita naman sa ibang bansa, hindi agad-agad na nakikita yung epekto nito na libre na lahat yung gastusin pangkalusugan, no. Pero yung atin medyo mabagal po talaga, no. I think may tatlong rason, no, kung bakit hindi natin nare-realize yung promise po, no, ng universal healthcare noong 2019, no. Okay. Number one, tumaas na po umangat na pa naman po yung benefit sa PhilHealth, no. Pero may mga serbisyo pa rin po na hindi covered ng PhilHealth, no. May mga pasyente pa rin po na kailangan magbayad ng professional fee, Yeah. mga laboratory, gamot, at iba pang gastusin na hindi nako-cover minsan ng PhilHealth. Although malaki na po yung in-increase ng PhilHealth. So kailangan natin talagang suportahan yung PhilHealth, no. Kaya lang minsan hindi natin na ibibigay sa yung tamang budget para sa PhilHealth. Kaya hindi rin nila ma-expand yung mga kailangan na benefits, no. Yeah. Pangalawa dito is yung problema natin sa access sa hospital or sa clinic, sa doktor. Marami pa rin pong lugar sa Pilipinas na walang ospital, walang doktor, no. So kahit may health insurance ka, kung wala namang doktor or hospital, may problema ka pa rin po sa access, no? Totoo. So para sa akin, ang susunod na yugto ng universal healthcare ay hindi lang po pagpapalawak ng coverage. Kailangan po 'yun, no. Pero importante din po na talagang mapababa ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino sa healthcare, at pangalawa, siguraduhin na dekalidad yung serbisyong pangkalusugan na naibibigay sa atin. So yun po yung challenge po natin sa universal health. Ano nga po yung pangatlo binanggit mo? So yung una, yung bagamat ang laki na ng inihakbang sa PhilHealth benefits pero kulang pa rin. Tapos binanggit mo po yung pangalawa, yung medical access kasi kulang nga sa mga ospital. Yung pangatlo, Dr. Gilbert, ay? So sa aming pag-aaral, magkakaiba pa rin kasi yung sinisingil ng mga providers ng hospital, doktor, no, na hindi kaya pang matugunan, no. So yun din yung kailangan natin pag-isipan, paano natin ma-make sure na hindi ganun kalaki yung sinisigil ng mga providers, no. Kasi malaki pong epekto din yan sa mga gastusin, no? Paano natin matutugunan yon? Pag sinabi mong provider, Sir Gilbert, pag sinabi mong provider, mga ospital ito? Ang ospital, doktor, no. So kailangan natin pag-isipan paano natin to malulutas, no, kasi magkakaiba talaga. Minsan yung pasyente, hindi nila nakikita na okay, malaki na pala yung gagastusin ko sa ospital kasi magkaiba talaga yung mga presyo. Oo nga Kasi may kinuwento ako dito, maisingit ko din dyan sa point mo, particular dito sa number 2 mo. May kinuwento ako nung isang araw dito sa programa na
nagpa-ospital sa isang pribadong ospital dyan sa amin sa Batangas, lumaki yung bill nung mahirap na pasyente kasi yung daw doktor, Dr. Gilbert, ay kinuha sa pribadong ospital papuntang public. Sabi ko, sandali, paano nangyari yun? Di ba kaya ka nga nagpa-public, wala kang pera eh. Oo. Tapos yung professional fee na singil nung doktor, mukhang same. Doon sa kanyang PF sa pribadong ospital kung saan siya nagki-clinic. Sabi ko, paano nangyari yun? Talagang lalaki yung bill. Talagang lalaki yung bill ng ano. And parang ang tinutungo nitong sinabi mo, kinuwento mo ay hindi pa yata tayo nangangalhati doon sa tunguhin natin na sa universal healthcare, akong pobreng pasyente pupunta na lang sa ospital na wala akong poproblemahin. Di ba Oo. gano'n naman ang general na objective ng universal healthcare, sir? Oo, tama po 'yun, no. So dapat wala nang babayaran or kukonti na lang yung babayaran, no. Oo. So kung ako tatanungin mo kung gusto ko ng mas malaking room, ayun, kailangan bayaran ng Yun. pasyente 'yon. Oo. Gusto ko ng aircon, gano'n. Yes. Pero Yes. yung mga basic services, Mm-mm. kung ikaw ay ng ospital, dapat wala ka ng binabayaran. Yun yung pangarap ng universal healthcare. Hindi naman todo na gusto ko ng parang hotel na room sa ospital. So kailangan bayaran din yun ng pasyente kasi hindi rin kayang bayaran yun ng gobyerno, Gobyerno. kasi malaki talaga. Oo. Pero yung basic kailangan bayaran ng gobyerno. Sabi ko nga sa inyo, nung nabubuhay ang nanay ko, Dr. Ulep, ganito kasimple buhay ng nanay ko ha. Sabi niyo, sa mga nakikinig sa atin, makaka-relate dito. Alam mo anak, mawalan lang ako ng utang. Masaya na ako. Mawalan lang daw siya ng utang, masaya na siya. Nung ibig sabihin niya, kung magpapa-hospital, sa mga mahihirap, alam naman nilang de-demand ka pa ba na naka-aircon o solo kwarto? Hindi. Talagang basic lang yung kailangan nila. So teka, so sa pag-aaral nyo din po, bago ako tumawid dun sa isa pa, anong dahilan? So 2019, ngayon ay 2026 na, parang anong mga constraints? Kumbaga, bakit ho ito'y hindi pa natin mailarga ng husto? Dahil ba sa hindi pa tayo middle income country or ano pong mga kadahilanan nito, Dr. Ulep? Mahirap pong sagutin yan, no? So sinasabi na hindi natin masyadong natutukan yung pag-implement ng universal healthcare dahil sa COVID, etc., no? Pero malaking pagtatanungin mo ako, malaking impluwensya or malaking epekto yung governance Oo, pamamalakad. na ma-make sure na yung mga institusyon natin na nagbibigay serbisyo sa kalusugan ay may sistema, nagtama yung direction na tinatahak, etc., no? Oo. So may blueprint naman na tayo. It's a matter of implementing it lang talaga. Oo. At pagdating doon sa binabanggit mong bad governance o hindi kagandahang pamamalakad, kasi yung mga institutions natin talagang hanggang ngayon vulnerable o lantad sa corruption. Na siguro hindi pa kailangan din natin i-emphasize. Biro mo naman kung halimbawa mapapatunayan dito sa impeachment yung laki ng pera ho na nawawala sa atin. Ngayon pa kala sila nakaka-recover eh. Tapos bad governance, Dr. Ulep, yung mga desisyon pa na sa halip ilagay ang pera doon sa dapat puntahan, nilalagay sa Bureau of Treasury dahil naipon daw. Anyway, ito yung mga issue na lang na naiisingit ko po. Sige, so basically, dahil sa ganitong kondisyon, ano bang epekto nito sa, ekonomiya natin? Mas malawak kapag ganyan ho, yung 40% na kumukuha sa savings, syempre, matinding pagkakasakit, hindi ho mapapagamot, definitely may effect yan, di ba? Sa kabuhayan ng pamilya at sa ekonomiya natin. Ano pong lumalabas sa inyong datos tungkol dito? So kapag ang isang Pilipino ay nagkakasakit, alam na natin na gagamitin niya malaki yung porsyento ang gagamitin niya yung savings niya, uutang siya, no? Oo. So talagang ang mangyayari nito may epekto sa ibang gastusin, pagkain, edukasyon. So i-rearrange ng pamilya yung kanilang gastusin. Oo. So malaki talagang epekto, no? Pag ginamit mo yung pera mo para sa pangkalusugan. So
mababawasan talaga, no? Pangalawa is pag nagkasakit ka, lumalabas sa datos, hindi ka pumapasok sa trabaho. Ayun na. Oo. So, kung minimum wage earner ka, so anong gagawin mo? Right? Tama. So, saan ka aasa? Kung mahina rin yung social protection mo, other social protection mechanism mo, talagang unlike in other countries, pag may nagkasakit ka, pwede kang kumuha ng disability benefits. Hindi naman ganun ka-strong yung ganung social protection Wala pa. mechanism natin. Oo. So talagang hindi ka rin makakapasok, no? So ganun, cycle lang talaga siya, no? So direct and indirect effects of illness, no? And healthcare spending. Talagang Opo. mararamdaman ng pamilyang Pilipino. Opo. Tsaka talaga nakakasaid ng budget. Nakakasaid ng hindi lang po ng pera. Hindi lang nakakaubos ng pera. Ang pagkakasakit ay nakakaubos ng lakas. Oh, 'Di ba? Oo, ang nakakalungkot din dito, Prof, is hindi lang mahirap yung middle class, no? Yun. Talaga din yung Sa naapektuhan. pool din. Maraming Pilipino na hindi mahirap based on the poverty line, Oo. pero konting tulak lang, konting sakit lang, magiging mahirap ka agad. Yes. Maraming Pilipino na ganun. Yes. Hindi natin tinitingnan lang natin minsan kasi yung nasa baba laylayan, no? Pero Tama. yung just above the line, ang daming ganung Pilipino. Tama. Konting sakit, wala na. Bagsak agad. Ilang beses na rin natin tinalakihan dito, galing din sa inyo yung datos, galing din sa inyo yung mga mananaliksik na tawag namin ni Mel, isang pitik na lang, nasa mahirap ka na, di ba? Nasa middle class ka, pero isang pitik nasa mahirap ka na. Well, based on experience din ho talaga Tsaka hindi lang nakakasaid ng pera, minsan kahit pasensya nauubos. 'Di ba? Kasi yung mga report po na 'di ba nagkakaroon ng mga reklamo sa ospital dahil ang mahirap kasi konting paliwanag halimbawa. Pag mahirap po ito at ito'y observation natin sa ospital, konting pagtataray ng nurse o ng nasa billing section ay magreklamo mahirap. Hindi dahil siya ay mainitin ang ulo talaga, kundi wala nga akong pera Kumbaga talagang kaya sabi ko nakakaubos ng pasensya, Dr. Ulep Tapos, Prof, meron pa kaming pag-aaral sa PIDS na pag nagkasakit ang isang Pilipino, yung mga bantay, for example, ay kailangan nila ng bantay, yung pasyente kailangan ng bantay so hindi pumapasok din. Ayun. So may maraming network. ganung kwento at datos na malaki din talaga yung epekto ng pagkakasakit, hindi lang mismo sa pasyente, but sa buong pamilya. Hindi sila pumapasok, mag-absent yung anak. Yes. Para magbantay, kung may chemotherapy, kailangang pumunta. At yung mga ganon. So, ang dami talagang epekto sa pang-pinansyal. Tama ka. Pinansyal ng pamilya. Tama ka. Hindi lang ang pinag-uusapan natin dito bantay sa ospital. Kahit nagkasakit halimbawa nga sa bahay hindi mo pwedeng walang mag-aalaga dahil kung may sakit nga. Okay, sige po. So ngayon, punta tayo dun sa, siguro dahil ito'y paulit-ulit din, I know you know this. So kung meron halimbawa kayong tatlong, solution. Kumbaga tatlong solution na pwede po ninyong definitely kasi kayo ay think tank at kayo ay nagre-recommend sa ating pamahalaan, baka pwedeng unahin nyo na, latest yata ito yung pag-aaral na ito. Ano po yung mga recommendation ninyo sa ating pamahalaan based on your latest findings na ikinuwento nyo po ngayon? So, yung una para sa akin is kailangan palakasin natin yung primary healthcare kasi for the longest time medyo mahina po tayo talaga doon, no? Marami pong pasyente ang pumupunta sa ospital na sobrang late na pag pumunta ng late sa ospital, malaki na yung gastusin at medyo delikado na, no? Dahil medyo mahina yung primary healthcare natin for decades, no? So kailangan natin palakasin yung primary healthcare ng Pilipinas. Yung PhilHealth nag-start na yung yakap pero hindi pa malawakan, no? So kailangan natin palawakan yung yakap para mapaigting natin yung preventive care na tinatawag. So yun. So una, kailangan palakasin yung primary healthcare ng Pilipinas. Pangalawa is talagang paigtingin yung programa para mabawasan yung gastusin ng pasyente.
sa pamamagitan ng tamang implementasyon ng universal healthcare. Mhm. Kailangan paigtingin natin yung mga kakayahan ng mga ating institusyon, no, na nag nagbibigay or nagba-manage ng healthcare system ng Pilipinas, no. Mm. So, yun. At pangatlo is kailangan natin tiyakin na dekalidad at pantay-pantay ang serbisyo ah, ah, sa lahat ng parte ng Pilipinas, no. Mm. May mga parte pa rin talaga ng Pilipinas na hindi mo matatawag na upper middle income country. May Mm. siguro may parteng Pilipinas na parang upper middle income country, pero may mga parteng o may mga probinsya or mga rehiyon talaga na para silang low income country. So Oo. kailangan natin tiyakin na sa mga areas na to ay merong dekalidad na serbisyo, ospital, healthcare workers, etc. No? So yun, I think yun yung tatlong solusyon. Medyo malaki Oo. pero Mahirap gawin, may no? mga linatag naman na kaming mga solusyon or paano natin to gagawin sa Yeah. aming mga pag-aaral sa PIDS. Pero in general, yun yung tatlong kailangan natin gawin At ang isa para ri- sa akin. at ang isa rito dahil nabanggit mo rin yung primary healthcare ay yung pong papel ng mga lokal na pamahalaan, yung local government. Oo. Ano ho ang lumalabas ba rito sa inyo? Kasi talagang sila yung parang first line of defense. Dr. Ulep, Oo. barangay, munisipyo. Pero kung titingnan ho sa experience ko halimbawa doon sa amin, kada umuwi ako, Diyos ko, ni gamot yata ay hindi hindi ma-provide ng ayos. Yung mga, kahit mga paracetamol, Dr. Ulep. So, ano po ito? Ano Okay. ba ang papel ng lokal na pamahalaan? Malaki talaga yung yung role, no, o yung ginagampanan ng mga local governments, because ang local government sila ang namamahala ng mga rural health units, mga barangay health station, at maraming mga local hospital, yung level 1 hospitals, no, sila yung mga namamahala dito. So kung mahusay yung pagpaplano at pamumuhunan ah, ng local government sa kalusugan, mas natututukan natin yung primary healthcare, no. Marami Oo. kaming pag-aaral dito na medyo iba-iba yung priorities ng mga local governments, no. Yes. Makikita mo na kokonti yung ginagastos nila sa health, yung mas Mm-mm. malaki sa iba pa. Oo. Iba, Oo. yung may mga LGUs naman na malalaki talaga yung or priority nila yung health, pero may mga LGUs din na hindi, no. So hindi pantay-pantay yung priorities ng mga LGUs natin when it comes to health. At nakikita yan sa mga budget na ina-allocate nila sa health, no. Iba-iba. Mm-mm. So sa madaling sabi, Dr. Ulep, base sa inyong pag-aaral, maituturing na ang bansa natin ay hindi malusog. Dahil nga sa kulang talaga tayo sa pera. No? In ge- Oo. in in general, yes, at magkakaiba. Magkakaiba. May Oo. malusog ng konti, merong hindi malusog. So ang Oo. laki talaga ng diferensya. Right. Oh. Gusto ko lang bilang panghuli natin, Dr. Ulep, yung kasi nga yung ibinandera natin na World Bank statistic na tayo ay middle income country na, at binanggit mo kanina na dapat matulad na tayo sa ibang bansang nasa ano ba, upper middle income country. Ito ba'y mahirap gawin, madaling gawin, or ano bang inyong naisip dito? Para sa akin, Prof, no, importante na sa totoo naman, magandang balita na tayo ay upper middle income countries. Pero para sa akin, ang isang signal na tayo ay totoong upper middle income countries ay maganda yung sistemang pangkalusugan. Kasi nakikita mo sa mga upper middle income countries na talagang isa sa healthcare ang priorities nila, no. Ibig sabihin, mas malaki yung budget na binibigay nila sa healthcare. Mas magandang institusyon ang linalaan nila para sa healthcare. So, para sa akin, kailangan natin tugunan yon Mm-mm. para masabi natin na okay, income-wise, upper middle income na tayo, but health outcomes, malusog tayo na parang upper middle income country. Hindi naman ibig sabihin na parang may pera ka nga pero hindi ka naman malusog. Parang may Oo. disconnect doon, di ba? Tama, oo nga.
At saka I think we both agree na hindi naman nga ito madaling gawin. Hindi naman ito overnight. So kumbaga, ano bang unang hakbang na kailangan gawin dito, Dr. Ulep, at least ng ating pamahalaan? Para sa akin is really to give higher budget sa PhilHealth. Budget. May higher budget kasi minsan hindi natin nabibigyan ngayon parang medyo for the longest time sa mahabang panahon hindi malaki yung ina-allocate natin na budget sa PhilHealth. Para sa akin importante na matutukan natin yung pag-implement ng PhilHealth sa pamagitan ng pagbigay ng malaking budget at bantayan ang PhilHealth, mag-demand tayo ng mga serbisyong pangkalusugan. Yun yung para sa akin. Oo. Dagdagan ang budget ng PhilHealth at huwag naman nakawin. Kasi ngayon, di ba, parang ang mga kwento, Dr. Ule, parang ang laki ng bill mo, pero wala pang kapiraso yung makukuha mo sa PhilHealth. Ay, So nako. yun, kailangan, as people, kailangan natin i-demand yun. Ayun nga eh. Pero as government, importante din na wag natin pabayaan yun, yung responsibilidad na mas malaki yung subsidy na binibigay ng government sa PhilHealth. Oo. And Na then, hindi natin na ibibigay for the longest time. at ang nakakalungkot, makakarinig tayo ng report na maraming natipid. Yung ganon, kasi parang ano siya, kabalintunaan na gusto natin ng malaking budget nga, pero may natitipid, ang laki pala, wag mo pang isama yung malalaki sweldo ng mga higher ups na sinusweldohan ng pagkalalaki. So, ito tutungo sa binabanggit mo kaninang governance. No, Oo. yung sa bad governance. Anyway, meron pa ba kung hindi na itanong sa'yo na gusto mong i-share sa ating mga kababayan na importante? Wala naman po. So, Wala na? maraming salamat po sa pag-imbita. Oo. Hanggang sa susunod. ulitin. Hanggang sa susunod, sir. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Si Dr. Valerie Gilbert Ulep, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Ang ating po nakausap naghatid sa ating orasan 8:56. 4 minutes bago mag 9 o'clock.